Marshall Peak, Kabanata 4289. Ang layunin ni Heya. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Iyan ang gusto kong itanong sa iyo. Nang tingnang mabuti, napagtanto ni Yang Kai na ang Black Crow Divine Monarch ay malubhang na sugatan at nababalot ng dugo. Ang Black Crow Divine Monarch ay parang dumanas siya ng matinding pressure. Sa kabila ng kanyang kaalaman tungkol sa mga misteryo ng Nothingness Array, tila ang pagtakas ay nangangailangan pa rin ng maraming pagsisikap mula sa kanya. Ito ay hindi nakakagulat na isinasaalang-alang na siya ay nagmamay-ari ng katawan ni Joey. Si Joey ay isa lamang disipulo ng Great Thousand Bloodland na nag-condense ng 5th grade elements. Medyo malaki ang agwat sa pagitan ng kanyang pundasyon at ni Yang Kai. Malamang na natanggap ng Black Crow Divine Monarch ang mga pinsalang iyon sa kanyang pagtakas mula sa Nothingness Array. Inaalala ang Blood Oath na ginawa ng Black Crow Divine Monarch kanina, naging kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai. Ano ang dapat ikatakot? Siya ay pinaghihigpitan ng kanyang sariling panunumpa sa dugo sa loob ng Blood Monster Divine Palace. Hanggat hindi ko siya ginagalit, hindi niya ako kayang atakihin. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang pulso at inalis ang Divine Ability Bead na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Pagkatapos, malamig niyang tinanong, "Heya, nasaan ang iba?" Tumawa si Black Crow Divine Monarch. "Bakit mo itatanong kung alam mo na ang sagot? Sila ay natigil sa parehong lugar na kakalabasan mo lang." Tama ako. Dati naghinala si Yang Kai na lahat ng papasok sa gate ng Blood Monster Divine Palace ay mahuhulog sa mundong iyon ng purong puti. Ngayong nakatanggap na siya ng kumpirmasyon mula sa Black Crow Divine Monarch. Ang kaalamang ito ay nagpagalit kay Yang Kai kaya sumakit ang kanyang mga ngipin. Ang Nothingness Array ay hindi lamang hindi kapani-pani walang kakaiba, ngunit napuno din ng mga nakamamatay na panganib. Walang sinasabi kung anong uri ng kapalaran ang maaaring harapin sa loob ng lugar na iyon. Masasabing lahat ay nalinlang ng Black Crow Divine Monarch. Tinulungan nila siyang buksan ang Blood Monster Divine Palace para lang matrap sa Nothingness Array. Natukso si Yang Kai na ipatawag ang Asher Dragon Spear at saksakin ang bastos na ito hanggang sa mamatay. Talagang namamangha ang Monarch na ito. Hindi ako makapaniwalang nakatakas ka sa lugar na iyon sa napakaikling panahon. Pambihira ka talaga. Tumingin si Black Crow Divine Monarch kay Yang Kai nang may paghanga. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakarating ng ganito kabilis ay dahil alam niya ng maaga ang tungkol sa Nothingness Array. Sa kabilang banda, nagawang marating ni Yang Kai ang lugar na ito kahit na walang alam. Ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay kahanga-hanga lamang. Napangiti si Yang Kai at sinabing, "Ang tanging bagay na gusto kong malaman ngayon ay kung paano ko sila mailalabas." Makahulugang ngumisi si Black Crow Divine Monarch. "Gusto mo silang iligtas? Simple lang. Kailangan mo lang pinuhin ang Blood Monster Divine Palace. Kung matagumpay mong pinuhin ang Blood Monster Divine Palace, kalimutang iligtas sila, hindi magiging mahirap para sa iyo na kontrolin ang buong Blood Monster Cave Heaven." Natigilan si Yang Kai sa mga salitang iyon. "Layunin mo na bang agawin ang Blood Monster Cave Heaven?" Batay sa sinabi ng Black Crow Divine Monarch, malinaw na plano niyang pinuhin ang Blood Monster Divine Palace at kontrolin ang buong Blood Monster Cave Heaven. Paano matitiis ni Yang Kai ang isang bagay na ganoon? Kung ang Black Crow Divine Monarch ay nagtagumpay sa kanyang pagsisikap, ang buhay ng lahat ng tao sa Blood Monster Cave Heaven ay mahuhulog sa kanyang mga kamay. Bakit mo naisip na ang Monarch na ito ay gumugol ng labis na pagsisikap na pumunta dito? Tinitigan ni Black Crow Divine Monarch si Yang Kai ng may sukat na tingin at mabilis na sinabi, "Junior, ikaw ay isang talentado. Sa hinaharap, makakamit mo ang kadakilaan. Kung magpapasakop ka sa Monarch na ito, ibabahagi ko sa iyo ang isang bahagi ng Blood Monster Cave Heaven. Ano sa tingin mo? Mabuti." Sumang-ayon kaagad si Yang Kai. "Sabihin mo sa akin kung paano mo na pinuhin ang Blood Monster Divine Palace." Huminga ng masama si Black Crow Divine Monarch. "Nasa harap ng iyong mga mata ang pagkakataon, ngunit hindi mo alam kung paano ito hahawakan. Junior, napaka-sighted mo. Aabutin ka nito ng buhay mo balang araw." Pagkasabi noon ay nanginig ang kanyang katawan at naging ulap ng dugo na sumugod sa likuran. Napabulala si Yang Kai. "Saan ka pupunta?" Sa sandaling ito, wala nang pakialam si Yang Kai sa panunumpa ng dugo ni Black Crow Divine Monarch. Agad niyang itinulak ang kanyang space principles para ikulong ang mundo sa paligid ng Black Crow Divine Monarch. Gayunpaman, ang ulap ng dugo ay biglang sumabog at bumaril sa lahat ng direksyon. Bagamat nakuha ni Yang Kai ang karamihan sa mga ilaw ng dugo, ang ilan ay nakalusot pa rin sa kanyang mga daliri. Shoo! Ang mga ilaw ng dugo ay naging ilang kumpol ng dugo na lumipad sa loob ng Grand Hall, ngunit ang Black Crow Divine Monarch ay wala kahit saan. Si Yang Kai ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, alam na ang Black Crow Divine Monarch ay hindi natatakot sa kanya. Sa halip,
Ang Black Crow Divine Monarch ay sabik na pinuhin ang Blood Monster Divine Palace at ayaw niyang ma-hold up dito. Paano pahihintulutan ni Yang Kai ang ganoong bagay? Agad niyang hinabol si Black Crow Divine Monarch. Sa sandaling ito, si Yang Kai lamang ang tanging tao bukod sa Black Crow Divine Monarch na malayang makagalaw sa loob ng Blood Monster Divine Palace. Kung nabigo si Yang Kai na pigilan ang Black Crow Divine Monarch at matagumpay na napino ng huli ang lugar na ito, magkakaroon siya ng kabuuang kontrol sa Blood Monster Cave Heaven. Lahat ay mauuwi sa pagiging alipin ni Heya bilang resulta. Ito ay magiging isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Magkagayunman, walang ideya si Yang Kai kung saang direksyon patungo ang Black Crow Divine Monarch. Ang Grand Hall ay konektado sa iba pang bahagi ng palasyo at mayroong maraming corridors na patungo sa iba't ibang direksyon. Kaya maaari lamang siyang pumili ng direksyon ng random sa kanyang pagtugis sa Black Crow Divine Monarch. Nagmamadaling lumabas ng Grand Hall, dumating si Yang Kai sa isang mahabang koridor na may mga silid sa magkabilang gilid. Kumunat ang noo niya at tumayo sa harap ng isa sa mga kwarto. Matapos mag-imbestiga sa kanyang divine sense at makumpirma na walang panganib sa loob, itinulak niya ang pinto at pumasok sa silid. Saglit siyang natigilan sa nakita. Malamang kwarto iyon ng babae. Maaaring hindi alam ni Yang Kai ang pagkakakilanlan ng may-ari, ngunit ang mga kasangkapan sa kwarto ay nagbigay ng feminine aura. Kaya lang sobrang tagal na ang lumipas at lahat ng nasa loob ay matagal nang nabulok. Ang bahagyang bugzo ng hangin na umusbong mula sa pagbukas niya ng pinto ay naging dahilan ng pagkawatak-watak ng maraming bagay. Laming-galing si Yang Kai sa paligid at natukoy na walang halaga sa loob ng silid. Wala ring mga palatandaan ng Black Crow Divine Monarch, kaya agad siyang umalis. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto sa isa pang silid at nakita niya na ito ay medyo katulad sa nakaraang silid. Pagkatapos imbestigahan ng isa-isa ang mga silid, wala man lang nakita si Yang Kai. Ang lugar na ito ay tila na puno ng mga silid ng kababaihan, kaya, lihim niyang nahulaan na ang lugar na ito ay dating tirahan ng harem ng Blood Monster Divine Monarch. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master kung tutusin, kaya hindi kakaiba para sa kanya ang maraming babae sa tabi niya. Magkagayunman, imposibleng mabuhay ang kanyang mga babae hanggang ngayon kung saan siya mismo ay pumanaw na. Sa pagdaan sa harem, dumating si Yang Kai sa isa pang Grand Hall. Sakop ng Grand Hall na ito ang isang napakalaking lugar. Bukod dito, napapaligiran ito ng kakaiba at tila hindi nasis iron na mga bato na naglalabas ng patuloy na makinang na liwanag. Pagtingin sa paligid, hindi mapigilan ni Yang Kai na kiligin. Maraming kulungan sa loob ng Grand Hall. Higit pa rito, ang mga holo na ito ay napuno ng maraming kalansay ng monster beast. Ang iba ay kasing liit ng palad habang ang iba ay ilang metro ang taas. Ang mga monster beasts na ito ay dumating sa lahat ng hugis at sukat. Ang listahan ay maaaring magpatuloy magpakailanman. Maaaring isipin na ang hindi mabilang na mga monster beasts ay minsang nabilanggo dito matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, naabot na nila ang katapusan ng kanilang mga buhay at sa wakas ay namatay. Lumapit si Yang Kai sa isa sa mga hola at pinag-aralan ang tumpok ng mga buto. Nang mapansin niya ang isang mapurol at kupas na butil sa gitna ng mga buto, bigla siyang naisip at agad niya itong binawi. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, bumantong hininga si Yang Kai. Ang mapurol at kupas na butil na ito ay naging monster core ng isang monster beasts. Sa paghusga sa mahinang aura na natitira sa monster core na ito, ang monster beast na ito ay dating 5th grade monster beast kahit papaano. Kaya lang sobrang tagal na ang lumipas. Ang monster beast core ay hindi maayos na napreserba, kaya karamihan ng enerhiya sa loob ay nawala. Napakaliit ng halaga ng monster beast core na tulad nito. Sa paghabi sa Grand Hall, natagpuan ni Yang Kai ang monster core pagkatapos ng monster core na matagal nang nawalan ng halaga. Naghinala pa siya na ang ilan ay 7th grade monster cores, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso. Kung napanatili ng mga monster core na ito ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang lugar na ito ay tila kung saan ang Blood Monster Divine Monarch dati ay nagsaliksik sa monster beasts. Bihasa siya sa Tao of Blood at Tao of Beast Tamang, ngunit hindi lang iyon. Nagawa rin niyang baguhin ang monster beasts para magkaroon lang sila ng singular attributes sa Blood Monster Cave Heaven. Ito ay patunay ng kanyang pinakamataas na tagumpay sa Tao ng Beast Tamang. Hindi tulad sa Blood Monster Cave Heaven, ang Monster Beast Core sa labas ng mundo ay karaniwang may komplikadong halo ng mga elemento. Hindi marami sa kanila ang maaaring pinuhin at gamitin ng mga cultivator ng direkta. Gayunpaman, ang Monster Beast Core sa Blood Monster Cave Heaven ay iba sa kahulugan na maaari silang direktang gamitin bilang Heaven Opening Resources.
Kung ang pamamaraang ito ay ilalabas sa labas ng mundo, ang iba't ibang cave heavens at paradise ay tiyak na mag-aagawan sa kanilang mga sarili upang makuha ang kanilang mga kamay dito. Dahil ang lugar na ito ay dati kung saan nagsaliksik ang Blood Monster Divine Monarch tungkol sa monster beasts, hindi ba siya mag-iiwan ng ilang tala dito? Biglang naisip ni Yang Kai at maingat na hinanap ang paligid. Hindi nagtagal bago niya nakita ang ilang natitirang jade slip na nakalatag sa paligid. Maingat niyang kinuha ang mga jade slip na ito at kinumpirma na hindi sila nasira. Noon lamang niya ibinaon ang kanyang divine sense sa mga jade slip upang tingnan ang mga nilalaman nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita niya ang isang wagas na kagalakan. Ang mga jade slip na ito ay maaaring hindi naglalaman ng impormasyon na ganap na naglalarawan sa mga pamamaraan para alagaan ang mga monster beasts na ito, ngunit mayroong ilang nakakalat na mga tala sa loob ng mga ito. Maraming bahagi ang hindi naintindihan ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi iyon problema. Ang Martial Beast Great Emperor, Mo Huang, ay tiyak na magiging interesado sa mga tala sa pananaliksik na ito. Pagkatapos ng lahat, tumaas siya sa katayuan ng Great Emperor sa pamamagitan ng paglilinang ng Dao of Beast Tamang. Same time na inalis ni Yang Kai ang mga jade slip na ito. Pagkatapos, umikot ulit siya sa Grand Hall. Nang makumpirma niyang wala na siyang ibang pinalampas, sa wakas ay nagpatuloy siya sa pagtungo ng mas malalim sa palasyo. Maraming Grand Hall at mga silid sa lugar na ito, ngunit karamihan sa mga ito ay walang laman. Bukod sa mga jade slip na iyon, si Yang Kai ay walang nakitang ibang bagay na may halaga. Hindi dahil ang lugar na ito ay hindi naglalaman ng mga dakilang kayamanan, ngunit napakaraming oras na ang lumipas at marami sa mga kayamanang ito ay matagal nang nawala ang kanilang espiritualidad. Kunin halimbawa ang monster cores na naabutan niya kanina. Ang ilan sa mga monster core na iyon ay orihinal na mapagkukunan ng 7th grade. Sa kasamaang palad, matagal na silang nawala sa kanilang mga epekto at naging walang halaga bilang isang resulta. Natagpuan din ni Yang Kai ang ilang mga artifact na napakataas ng kalidad, ngunit ang kanilang aura ay napakadilim na hindi sila maaaring pinuhin. Makikita na ang malarosas na larawan na ipininta dati ng Black Crow Divine Monarch sa harap ng lahat ay walang iba kundi isang grupo ng katarantaduhan. Gusto lang niyang hiramin ang kanilang lakas para tumulong sa pagsira sa hadlang ng Blood Monster Divine Palace. Walang sinabi kung saan siya nagtatago sa sandaling ito. Baka dinadalisay pa niya ang Blood Monster Divine Palace ngayon. Kahit na gusto ni Yang Kai na hanapin si Black Crow Divine Monarch, wala siyang ideya kung saan magsisimula. Dahil dito, maaari lamang siyang magpatuloy sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa isang tiyak na sandali, itinulak ni Yang Kai ang pinto ng isang silid at nagulat nang matuklasan ang isang malaking alchemy furnace sa loob. Maraming mga istenteng gawa sa kahoy sa paligid na naglalaman ng iba't ibang mga halamang gamot at mga bote ng jade. Ito ba ang peel refining room? Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai sa pananabik. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya ang mga bagay na itatago niya sa lugar na ito ay tiyak na may mataas na kalidad. Magkagayunman, nadismaya muli si Yang Kai nang humakbang siya para suriin ang mga istant. Maraming damo sa mga istenteng gawa sa kahoy. Hindi lamang sila ay may napakataas na kalidad, ngunit mayroon din silang iba't ibang mga hadlang at pamamaraan na inilagay sa kanila upang mapanatili ang mga ito. Ito ay napakatagal na lumipas kaya ang karamihan sa mga hadlang ay nawala ang kanilang mga epekto, na naging sanhi ng pagkawala ng mga halamang gamot na ito sa karamihan ng kanilang medikal na bisa. Ang mga bote ng jade ang pinagkatiwalaan ni Yang Kai. Matapos suriin ang mga hanay ng mga bote ng jade, sa wakas ay nakakuha siya ng ilang mga resulta. Karamihan sa mga spirit pills sa mga bote ng jade ay nawala ang kanilang mga epekto, ngunit ang Blood Monster Divine Monarch ay tila sanay sa alchemy. Marami sa mga spirit pills dito ay may pill veins. Kapag ang isang spirit pill ay gumawa ng pills veins, mapapanatili nila ang kanilang bisa kahit gaano pa katagal ang lumipas basta't maayos itong nakaimbak. Mas magiging hindi kapanipaniwala ang mga ito kung bubuo sila ng pills clouds, kung saan ang kanilang medicinal efficacious ay patuloy na tataas sa paglipas ng panahon. Martial Peak, Kabanata 4290. Universe Furnace Heaven Opening Pills. Ang mga spirit pills na may pill cloud ay napakahirap pinuhin. Maraming alchemist ang maaaring hindi magpino kahit isang spirit pill na bumuo ng pill cloud sa buong buhay nila. Si Yang Kai ay nagpino ng hindi mabilang na mga spirit pills mula noong siya ay nagsimulang magtanim, ngunit ang bilang na bumubuo sa pill clouds ay mabibilang sa isang banda. Walang mga spirit pills na may pill clouds sa lugar na ito, ngunit medyo marami ang may pill veins. Bukod dito, mayroong isang malawak na pagkakaiba-iba sa kanila. Ang ilan ay ginamit upang mapadali ang paglilinang at ang ilan ay para sa mga layunin ng pagpapagaling.
Mayroon ding ilang hindi nakilala ni Yang Kai. Gayunpaman, iniwalas niya silang lahat sa kanyang space ring nang walang pagbubukod. Nang kunin niya ang isa sa mga bote ng Jade para imbestigahan ang nilalaman, hindi niya maiwasang mapasimangot dahil mayroon lamang itong Heaven Opening Pill. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya bakit siya maglalagay ng bote na may nag-iisang Heaven Opening Pill dito nang may ganoong kataim-taiman? Ang mas ikinagulat ni Yang Kai ay ang Heaven Opening Pill na ito ay napanatili pa rin ang mga medikal na efficacy nito. Casual niyang itinapon ang bote sa kanyang space ring, ngunit nang magpapatuloy siya sa kanyang paghahanap, natigilan siya sa gulat. Hindi pwedeng tama yan. Kung iyon talaga ay isang Heaven Opening Pill, dapat nawala ang lahat ng mga medikal na efficacy nito sa paglipas ng mga taon. Imposible para sa kanila na mapangalagaan ng perpekto. At saka, ang Heaven Opening Pill na iyon ay parang medyo naiiba sa iba pang Heaven Opening Pills na nakita ko na dati. Mabilis na inilabas muli ni Yang Kai ang bote ng Jade at binuksan ito at ibinuhos ang nag-iisang Heaven Opening Pill. Sa isang sulyap, walang duda na ito ay isang Heaven Opening Pill. Parehong ang laki at kulay ng Spirit Pill ay halos magkapareho sa karaniwang Heaven Opening Pill, ngunit kahit na ganoon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang Spirit Pill na ito ay naglalaman ng isang enerhiya na hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa karaniwan. Mayroon ding isang mahinang pahiwatig ng World Force na tumutulo mula sa Heaven Opening Pill na ito. Lumakas ang Divine Sense ni Yang Kai habang inilulubog niya ito sa Spirit Pill para mag-imbestiga. Hong. Isang alon ng pagkahilo ang bomb alot sa kanya habang parang sinubukan niyang walisin ang kanyang Divine Sense sa isang buong miniature universe. Ang kanyang kaluluwa ay nayanig sa ilalim ng pang-aapi ng World Force. Hindi lang iyon, isang kakaibang uri ng Grand Dao Aura ang nagmula sa Heaven Opening Pill na ito, na nagparamdam sa kanya ng maliwanagan. Sumipsop ng malamig na hangin, itinoon ni Yang Kai ang kanyang isip at may sensinang pinag-aralan ang Spirit Pill sa kanyang kamay. Hanggang sa sandaling ito ay napansin niya na mayroong hindi mabilang na pino at mazeland na mga pattern sa Heaven Opening Pill na ito. Ang mga pattern na ito ay magkakaugnay sa isa't isa at sumasakop sa buong ibabaw ng Spirit Pill, na tila naglalaman ng 10,000 Grand Dao sa loob ng mga ito. Ang mga pattern na ito ay ginawa ng isang tao na hindi malay na magnanais na siyasatin pa ang mga ito. Ang mga ito ay hindi pill veins o pill clouds. Higit sa lahat, ang Spirit Pill na ito ay talagang hindi isang ordinaryong Heaven Opening Pill. Biglang naisip ni Yang Kai ang isang posibilidad na labis na ikinatuwa niya kaya nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang umalis siya sa Star Boundary, minsang ipinaliwanag sa kanya ni Zhang Ruoshi ang tungkol sa paggamit ng Heaven Opening Pills. Ang Heaven Opening Pills ay karaniwang ginagamit ng Heaven Opening Realm Masters upang madagdagan ang kanilang lakas. Sila rin ang mahirap na pera na ginamit sa buong 3,000 mundo. Kaya lang may mga limitasyon sa pagkonsumo ng Heaven Opening Pills para sa pagsulong. Sa pangkalahatan, maaari lamang madagdagan ng isa ang kanilang grado ng 2 beses sa pamamagitan ng pagkonsumo ng Heaven Opening Pills, at sila ay naging ganap na walang silbi pagkatapos noon. Ang mga cultivator na umabot sa puntong ito ay naabot din ang mga limitasyon ng kanilang lakas, gayunpaman, ang mga maswerteng nakahanap ng innate Heaven Opening Pills ay maaaring gumawa ng isang hakbang pa. Hindi kailanman tinatakan ng langit ang lahat ng pag-asa, kaya laging may daan pasulong, gaano man kakitid at mapanganib. Nagkaroon ng misteryosong Supreme Treasure sa malawak na universo na ito na kilala bilang Universe Furnace. Kadalasan, ang Universe Furnace ay nakatago sa void at ito ay isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong makaharap. Ginamit ng Universe Furnace ang pinakaduwa ng universo upang makagawa ng innate Heaven Opening Pills. Ang mga innate Heaven Opening Pills na ito ay hindi lamang nagkaroon ng napakalakas na medical na efficacious ngunit hindi rin nagdala ng mga side effect para sa mga cultivator. Nabalitaan na ang cultivation at grado ng isang cultivator ay maaaring patuloy na mapabuti ng walang anumang panganib o nakatagong panganib basta't ang isa ay may sapat na innate Heaven Opening Pills. Magkagayunman, ang mga innate Heaven Opening Pills na ito ay pambihira at isang paghahari ng takot ang ilalabas sa tuwing lilito ang Universe Furnace. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay gagawin ang lahat sa kanilang makakaya para agawin itong mga likas na nabuo na Heaven Opening Pills. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay itinuturing na mga kayamanan na hindi kailanman makikita ng mga ordinaryong cultivator. Hindi man lang alam ng maraming tao kung ano ang hitsura ng innate Heaven Opening Pills na ito. Ang Heaven Opening Pills na umiikot sa 3,000 worlds ngayon ay talagang mga imitasyon ng mga innate na pino ng mga alchemist noong sinaunang panahon.
Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga imitasyon at ang tunay na produkto, maging ito sa mga tuntunin ng medicinal efficacious o epekto. Napalunok ng kaba si Yang Kai. Halos sigurado siya na ang spirit pill na ito sa kanyang kamay ay isang maalamat na Universe Furnace Heaven Opening Pill. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, hindi ito nakakagulat. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi magiging imposible para sa kanya na makakuha ng ganoong kayamanan. Ang bote na ito ay naglalaman lamang ng isang spirit pill, ngunit kahit na ang isang pill na ito ay hindi mukhang makabuluhan o kapakipakinabang, ang halaga nito ay halos hindi masusukat. Isipin mo na lang. Isang cultivator na sa simula ay nakalusot sa 6th grade Heaven Opening Realm pagkatapos ay gumugol ng hindi mabilang na mga taon at lakas upang tuluyang umabant sa pinakamataas na 8th grade Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, ito ang lurok ng kanyang buhay at ang limitasyon ng kanilang martial Dao. Sa puntong ito, hindi na nila muling madaragdagan ang kanilang lakas kahit gaano pa karaming Heaven Opening Pills ang kanilang nakonsumo o kung gaano karaming cultivation resources ang kanilang pinino. Gayunpaman, ang innate Heaven Opening Pill na ito ay nagbigay ng kislap ng pag-asa sa desperadong sitwasyong iyon. Kung ganoon nga, malamang ay papayag sila sa anumang kondisyon para lang makuha ito. Napakahalaga ng spirit pill na ito. Tumibok ang puso ni Yang Kai sa pananabik. Ano man ang natamo niya, ang paglalakbay na ito sa Blood Monster Cave Heaven ay magiging kapakipakinabang sa pamamagitan lamang ng tabletang ito. Nagtagal si Yang Kai para iayos ang sarili. Bagamat halos natitiyak niya na ang natanggap niya ay ang maalamat na bagay, kakailanganin pa rin niya ang Lady Boss upang i-verify kung ito ay tunay. Pagkatapos ng lahat, siya ay may higit na karanasan at mas mahusay na mata kaysa sa kanya at tiyak na masasabi kung sila ay totoo o peke. Hinagay ang bote na ito sa small sealed world, nagpatuloy si Yang Kai na tumingin sa paligid. Ang mga resulta ay nagpasigla sa kanya. Nakahanap talaga siya ng 5 bote na may innate Heaven Opening Pills. Sa madaling salita, mayroon na siyang 5 sa mga spirit pills na ito. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano karaming innate Heaven Opening Pills ang kailangang ubusin ng 8th grade Heaven Opening Realm Master para maka-advance sa 9th grade, ngunit dahil ang 5 pills na ito ay maingat na nakaimbak dito, tiyak na mayroon sila ng kahit ilan, gamitin. Kung ikukumpara sa 5 spirit pills na ito, ang lahat ng iba pang mga natamo niya hanggang ngayon ay maituturing lamang na mga bonus. Mabilis na inimbak ni Yang Kai ang mga ito at ninakawan ang natitirang mga spirit pills na magagamit pa. Hindi man lang niya iniligtas ang Pagan. Tiyak na kakailanganin ng Voidland na pinuhin ang sarili nilang Heaven Opening Pills sa hinaharap, at ang Alchemy Furnace na ito ay pagmamayari ng Blood Monster Divine Monarch, kaya tiyak na ito ay may mahusay na kalidad. Magiging perpekto kung ibabalik niya ito para magamit ng Wanderous Pill Great Emperor. Lumabas si Yang Kai sa pill room at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Kaya lang, parang naubos na niya ang lahat ng swerte niya ngayon at ilang sandali lang ay wala na siyang natamo pagkatapos noon. Bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na dagandong na nagmumula sa kailaliman ng Blood Monster Divine Palace. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagpabago ng kanyang ekspresyon ng husto sa sandaling ito, ang tanging malayang makagalaw sa loob ng Blood Monster Divine Palace bukod sa kanya ay ang Black Crow Divine Monarch. Dahil hindi siya ang lumikha ng tunog na ito, kung gayon dapat itong gawin ng Black Crow Divine Monarch. Ang ganoong malaking kaguluhan ay maaaring mga hulugan lamang na sinimulan na ng Black Crow Divine Monarch na pinuhin ang Blood Monster Divine Palace. Naging desperado si Yang Kai. Nagmamadali niyang sinundan ang pinanggalingan ng tunog ngunit hindi niya mahanap ang Black Crow Divine Monarch kahit saan siya maghanap. Sa kabilang banda, ang mga dagandong ay maririnig paminsan-minsan mula sa isang tiyak na direksyon sa Blood Monster Divine Palace. Ang mga tunog na ito ay lubhang nakakabagbag damdamin. Naghanap pa siya ng isa pang oras para lang wala siyang makitang clue, dahilan para magngangalit siya ng husto. Kung nagtagumpay ang Black Crow Divine Monarch sa pagpino sa Blood Monster Divine Palace, kung gayon makokontrol niya ang buong Blood Monster Cave Heaven. Sa oras na iyon, ang buhay o kamatayan ng bawat isa ay kanyang makokontrol. Bukod dito, labis na nasaktan ni Yang Kai ang Black Crow Divine Monarch, kaya ang unang taong mamamatay ay walang alinlangan na siya. Imposibleng umatras ngayon, maliban na lang kung bumukas muli ang Blood Monster Cave Heaven at inilabas silang lahat. Nang siya ay nalilito kung ano ang gagawin, si Yang Kai ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso at lumingon siya sa isang tiyak na direksyon habang sumisigaw. Sino ka? Dahil sa nakita niya, nanlamig ang ekspresyon niya sa gulat. May isang maliwanag na figure na lumulutang sa hangin at nakatitig sa kanya ng walang ekspresyon. Ang figurang ito ay parang 7 o 8 taong gulang na batang lalaki.
Siya ay tila umiral sa pagitan ng mga linya ng ethereal at corporeal. Bukod dito, nakasuot siya ng tradisyonal na damit ng bata. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang tirentas, ginagawa siyang napakalambot at kaibig-ibig. Kaya lang, ang lamig ng ekspresyon niya ay nakakakilabot. Maging ang kanyang mga tingin ay naglabas ng hangin ng kawalang interes. Kumunat ang noo ni Yang. Ang batang ito ay malinaw na hindi isang buhay na nilalang dahil hindi niya maramdaman ang kahit katiting na pahiwatig ng sigla na nagmumula sa kabilang partido. Ang bata ay hindi isang patay na nilalang o isang yin soul din dahil hindi siya nagbigay ng malungkot na pakiramdam. Sa halip, binigyan niya si Yang Kai ng malabong pakiramdam ng pagiging pamilyar. Pakiramdam ko ay nagkita na sila sa isang lugar noon. Ngunit, hindi maalala ni Yang Kai kung saan sa ngayon. Bata, sino ka? Tanong ni Yang Kai, habang pinagmamasdan ang kabilang partido. Iniwas ng bata ang kanyang mga mata kay Yang Kai at sinabi, maaari akong mag-alok sa iyo ng isang nakamamatay na pagtatagpo. Gusto mo ba? Boses iyon ng bata ngunit makalumang paraan ang pagsasalita nito kaya kakaiba sa pandinig. Ano ang ibig mong sabihin sa nakamamatay na pagtatagpo? Si Yang Kai ay nanatiling hindi natinag. Sumagot ang bata, itong mundo. Agad nang umisi si Yang Kai bilang tugon. Ang liit na bata, ngunit anong yabang? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang ayalay ang mundong ito sa akin sa pangalan ng isang nakamamatay na pagtatagpo? Mahinahong sinabi ng bata. Kailangan mo lang ng Dowsil Oath para sundin ako sa hinaharap. Pagkatapos, maibibigay ko sa iyo ang mundong ito. Iginala ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang mga labi. Ang napakaliit na bata ay nagbubuga ng kalokohan. Hindi ka ba natatakot na baka maputol ang dila mo ng hangin? Hindi ako makapaniwala na gusto mo akong manampan ng Dowsil Oath. Habang nagsasalita, parang may naalala si Yang Kai. Tiningnan niya ang bata pataas at pababa, pagkatapos ay napabulalas siya ng may pagtataka. Ikaw ba ang artifact spirit ng lugar na ito? Sa wakas ay naalala niya kung bakit binigyan siya ng batang ito ng pamilyar na pakiramdam. Ito ay malinaw na ang aura ng isang artifact spirit, katulad ng kung ano ang dating ni Liu Yan. Kasabay ng tila walang hiyang pagyayabang ng bata, paanong hindi malalaman ni Yang Kai ang katotohanan? Tumango ang bata, tama, ako ang artifact spirit ng Blood Monster Divine Palace. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Wala bang nagpipino sa Blood Monster Divine Palace ngayon? Oo, tumango ang bata, labis na nabalisa si Yang Kai. Kung may nagdadalisay sa Blood Monster Divine Palace, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras dito sa akin? Bakit hindi mo siya pigilan? Umiling ang bata, isa lang akong artifact spirit. Hindi ko mapipigilan ang sino man sa pagpino sa akin, kahit sino pa ang dumating para gawin iyon. Napakunot ang noo ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Hindi ba't sinabi mo lang na maaari mong ibigay sa akin ang mundong ito? Hindi ba ibig sabihin na gusto mong pinuhin ko ang Blood Monster Divine Palace? Tama iyan. Bakit? Tunay na naguguluhan si Yang Kai. Ang nagsisikap na pinuhin ang Blood Monster Divine Palace ngayon ay isang malaking kaaway ng aking master. Ayokong magmana siya ng Blood Monster Divine Palace. Kaya, lumapit ako sa iyo. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Ang artifact spirit na ito ay ang artifact spirit ng Blood Monster Divine Palace, kaya tiyak na naman niya ang isang bahagi ng kalooban ng Blood Monster Divine Monarch. Makatuwiran na katutubo niyang kamumuhian ang Black Crow Divine Monarch, at sa sandaling ito, ang tanging makakagalaw sa Blood Monster Divine Palace bukod sa Black Crow Divine Monarch ay si Yang Kai. Nangangahulugan iyon na wala siyang ibang pagpipilian. Martial Peak, Kabanata 4291. Kompetisyon. Tuwang-tuwang sinabi ni Yang Kai. Mukhang maganda. Bilisan mo at sabihin sa akin kung paano pinuhin ang Blood Monster Divine Palace. Sinabi ng artifact spirit, kailangan mo munang manampan ng Dowsil upang sundin ako sa hinaharap. Galit na umungol si Yang Kai. Gaano kalakas ang loob ng isang walang kwentang artifact spirit na magsalita ng mayabang? Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Oo naman, ang lugar na ito ay yungib ng mga daga at ahas. Ang Blood Monster Divine Monarch ay hindi magandang bagay sa kanyang buhay, kaya makatuwiran na ang artifact spirit na ipinanganak mula sa Blood Monster Divine Palace ay hindi rin magiging maganda. Hindi ako makapaniwala na gusto niya akong kontrolin. Ayaw mo ba ng Blood Monster Divine Palace? Hindi mo ba gusto ang Blood Monster Cave Heaven? Ang artifact spirit ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka, na tila hindi maintindihan kung bakit siya tatanggihan ni Yang Kai. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Ano ang mayroon sa malawak na mundong ito na maihahambing sa aking kalayaan? Ang artifact spirit ay nagsabi. Kung maaari mong pinuhin ang Blood Monster Divine Palace, kung gayon ang lahat ng nasa Blood Monster Cave Heaven ay nasa ilalim ng iyong kontrol.
Magkakaroon ka ng walang katapusang mga mapagkukunan sa iyong mga kamay. Sa sapat na panahon, baka lumaki ka pa para kalabanan ang taas ng aking master. Ano ang pagkawala ng kaunting kalayaan sa paghahambing? At saka, hindi kita pipilitin na gumawa ng anumang bagay na magpapahirap sa iyo kahit na sumumpa ka sa dawsil. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Nagulat si Yang Kai sa artifact spirit. Naiintindihan mo pa nga ang sining ng tukso. Mukhang hindi naman ganoon kababa ang sentensya mo. Umiling siya, nagpatuloy siya. Pero, hindi mo kailangang sayangin ang effort mo sa akin. Hindi ako papayag sa kondisyon mo. Walang garantiya na mamamatay siya kahit na pinino ng Black Crow Divine Monarch ang Blood Monster Divine Palace. Sa kabaligtaran, ang kanyang buhay ay mawawala sa sandaling pumayag siya sa kondisyon ng artifact spirit na ito. Napakunot ng noo ang artifact spirit. Sinabi ni Yang Kai. Ang Black Crow Divine Monarch ay isang malaking kaaway ng iyong master. Kung papayagan siyang pinuhin ang Blood Monster Divine Palace, sa tingin mo ba ay matitiis niya ang iyong pag-iral? Ito ay ibinigay na agad niyang buburahin ang sentensya mo. Kung hindi dahil doon, hindi ka sana lumapit sa akin ng mag-isa. Dahil kailangan mo ng tulong ko, kaya huwag kang mag-abala na pilitin ako sa mga walang katuturang kondisyon. Bakit hindi tayo magtulungan sa halip? Nagtanong ang artifact spirit. Paano tayo nakikipagtulungan? Bahagyang napahinga si Yang Kai nang makita niya ang saloobin ng artifact spirit. Ang artifact spirit na ito ay maaaring may kaunting sentensya, ngunit hindi siya isang buhay na nilalang. Sa nakikitang maaari niyang itanong ang tanong na ito, pagkatapos ay nagkaroon ng puwang para sa negosasyon. Dalhin mo ako sa Heya. Tutulungan kitang pigilan siya sa pagpino. Natatakot ako na hindi mo siya mapipigilan. Ang artifact spirit ay umiling na hindi makapaniwala. Kung hindi ko susubukan, paano mo malalaman? Tumingin si Yang Kai sa artifact spirit. Kung ikukumpara sa nakatayo dito na naghihintay ng iyong kamatayan, bakit hindi ka nalang sumugal? Natahimik sandali ang artifact spirit at pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay sumagot siya. Sumama ka sa akin. Habang sinasabi iyon, naanod siya sa isang tiyak na direksyon sa napakabilis na bilis. Hindi nagatubili si Yang Kai at mabilis na sumunod. Ang artifact spirit ay ipinanganak mula sa Blood Monster Divine Palace, kaya natural lang na mas kilala niya ang lugar na ito kaysa sa iba. Mahigpit na sumunod si Yang Kai sa kanyang likuran, paikot-ikot sa loob ng iba't ibang bulwagan at koridor. Pagkatapos maglakbay ng buong quarter hour, biglang natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili sa loob ng isang grand hall. Ang grand hall ay ganap na walang laman, na may lamang isang grand array na kumikinang ng mahina sa lupa. Sa sandaling ito, isang figure ang nakaupo na naka-cross-leg sa isang sulok ng grand array. Sino pa kaya ito kundi ang Black Crow Divine Monarch na nagmamay-ari sa katawan ni Joey? Kumakalat ang ambon ng dugo mula sa katawan ni Black Crow Divine Monarch. Ang Crimson Red Blood Chi ay galit na lumawak palabas, sinusubukang punan ang mga pattern ng grand array. Kasunod ng kanyang walang humpay na pagkilos, ang buong Blood Monster Divine Palace ay dumagundong bilang tugon. Sa isang sulyap, alam ni Yang Kai na hindi niya mapapayagan ang Black Crow Divine Monarch na tapusin ang pagpino sa Grand Array sa lugar na ito. Kapag natapos na ang Black Crow Divine Monarch, ang kontrol sa Blood Monster Divine Palace ay mahuhulog sa kanyang mga kamay. Malinaw na ang Black Crow Divine Monarch ay matagal nang nipino ang Grand Array. Sa sandaling ito, humigit kumulang 10% ng Grand Array ang kinuha niya. Ang mga lugar kung saan siya nagpino ay napuno ng ambon ng dugo habang ang natitirang bahagi ng lugar ay mapurol pa rin. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Yang Kai nang makita niya ang sitwasyong ito. Hindi pa siya huli. Kahit na sumugod siya, wala siyang magagawa para pigilan ang Black Crow Divine Monarch kung napakaraming progreso na ang nagawa sa proseso ng refinement. Artifact Spirit, anong lakas ng loob mong guluhin ang mga plano ng Monarch na ito? Ang unang bagay na gagawin ko kapag natapos kong pinuhin itong Blood Monster Divine Palace ay ang patayin ang iyong kaluluwa. Agad na nagalit si Black Crow Divine Monarch nang tumangala siya para makita si Yang Kai at ang Artifact Spirit. Pagkatapos sabihin iyon, nilinggan niya si Yang Kai at mamulong ang mga ngipin. Bata, napaka-percentage mong bata. Bakit patuloy kang humaharang sa Monarch na ito? Sampin ka. Tama na ang kalokohan, Heya. Ibigay mo ang buhay mo. Sigaw ni Yang Kai. Pagtaas ng kamay, tinawag niya ang Asher Dragon Spear. Isang itim na butas na kasing laki ng kamao ang umiikot sa itaas ng dulo ng sibat, na naglalaman ng kapangyarihang sumisira sa langit at makawasak sa lupa. Nang tumalsik ang sibat, gumuho ang lahat sa paligid nito. Collapse. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Black Crow Divine Monarch at ang layer ng blood mist na pumapalibot sa kanyang katawan ay agad na naging siksik. Kasabay nito, ang paligid niya ay naging blood sea.
Si Yang Kai ay bumulusok sa Blood Sea at same time na inatake ang lahat ng mayroon siya, gayunpaman, hindi niya masabi ang hilaga mula sa timog o kahit pataas mula sa ibaba sa loob ng Blood Sea. Hindi niya natukoy ang lokasyon ng Black Crow Divine Monarch, lalo na ang pagpatay sa kanya. Sa huli, sumugod siya palabas ng Blood Sea na may sobrang pangit na ekspresyon pagkatapos ng ilang oras na walang bungang pag-atake. Ang mapanuksong boses ni Black Crow Divine Monarch ay lumabas mula sa Blood Sea. Junior, hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili dahil lang sa medyo may kakayahan ka. Ang iyong maliliit na pandaraya ay hindi hihigit sa kaawa-awang mga pakulo sa mga mata ng monarch na ito. Kung gusto mong maglaro ng marami, ang monarch na ito ang makikipaglaro sa iyo. Mas mabuting maglaro ka sa nilalaman ng iyong puso. Ang Blood Sea ay umikot at isang malaking bilang ng mga Blood Crows ang lumabas mula rito, na kumakalas ng malakas. Ang ingay na ginawa nila ay labis na nakakagambala habang sinusundan nila si Yang Kai sa napakaraming paraan. Mabilis na itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at mabilis na itinulak palabas. Ang Blood Crows pagkatapos ng Blood Crows ay sumabog sa ambon ng dugo, ngunit hindi sila ganap na mapatay. Sa kabaligtaran, ang Black Crow Divine Monarch ay hindi tumigil sa pagpino sa Grand Array sa panahon ng pakikipaglaban kay Yang Kai. Sa katunayan, ang ambon ng kanyang dugo ay patuloy na kumalat patungo sa gitna ng Grand Array ng mas mabilis. Hindi gumagana ang ginagawa mo. Ang artifact spirit ay nagsalita mula sa gilid. Wala nang makakapidyo sa kanya kapag natapos na niyang pinuhin ang Grand Array. Paanong hindi malalaman ni Yang Kai na ang mga puwersang pamamaraan ay hindi epektibo? Kasalukuyan lang siyang nakasakay sa tigre at wala nang ibang solusyon sa problemang kinakaharap. Mabilis na pumasok sa Grand Array upang makipagkompetensya sa kanya para sa karapatang kontrolin ang Grand Array, dinagdag ng artifact spirit. Malungkot na sumagot si Yang Kai. Mukhang iyon lang ang paraan. Sa isang pagkurap ng kanyang katawan, winalis ni Yang Kai ang kanyang sibat at ginawang tumalsik na dugo ang hindi mabilang na Blood Crows. Pagkatapos, dumating siya sa tapat na sulok ng Grand Array sa isang iglap. Ang kanyang Divine Sense ay lumundag at bumaon sa Grand Array habang galit na galit niyang sinimulan itong pinuhin. Nang makita ang mga aksyon ni Yang Kai, paano pahihintulutan ng Black Crow Divine Monarch na magpatuloy ang sitwasyong ito? Kinokontrol niya ang di mabilang na Blood Crows para baliw na kayugan si Yang Kai. Gayunpaman, si Yang Kai ay kasing tatag ng isang bato. Sa paghihiwalay ng kanyang kamalayan, ipinagpatuloy niya ang pagpino sa Grand Array habang sabay-sabay na pakikitungo sa Blood Crows. Ang Divine Sense ni Yang Kai ay napakalakas, bukod dito, mayroon din siyang suporta ng Supreme Treasure tulad ng Soul Wormang Lotus. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Kaya lang hindi siya makagalaw sa sandaling sinimulan niyang pinuhin ang Grand Array, kaya maaari na lamang siyang tumayo doon at maging target ng Blood Crows. Ito ang nagpagalit sa kanya ng husto. Sa magkabilang panig ng Grand Array, nakaupo sina Black Crow Divine Monarch at Yang Kai. Pareho silang nakikipagkompetensya para sa karapatang kontrolin ang Grand Array. Ang taong nagtagumpay sa ganap na pagpino sa Grand Array ay magkakaroon ng ganap na kontrol sa Blood Monster Divine Palace. Dahil ang Blood Monster Divine Palace ang core ng Blood Monster Cave Heaven, ang pagkontrol sa Blood Monster Divine Palace ay katumbas ng pagkontrol sa Blood Monster Cave Heaven. Masasabing ang buhay ng mga katutubo at monster beasts, pati na rin ang lahat ng mga taong pumasok sa Blood Monster Cave Heaven, ay nakasalalay lamang sa mga balikat ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naging pangit ang ekspresyon ni Yang Kai. Iyon ay dahil natuklasan niya na ang Black Crow Divine Monarch ay mas mabilis sa pagpino sa Grand Array kumpara sa kanya. Nasakop na ng Blood Mist ang 20% ng Grand Array sa napakaikling panahon. Hindi hihigit sa ilang oras bago ito ganap na pinuhin ng Black Crow Divine Monarch. Sa unang lugar, nagsimula siyang magpino bago si Yang Kai. Ang pagtaas ng bilis na ito ay malinaw na nagpahiwatig na si Heiya ay nagsusumikap din upang makakilos ng mas mabilis. Kaya, magiging mahirap para kay Yang Kai na maabutin siya sa bilis na ito. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Artifact Spirit, tulungan mo ako. Umiling ang Artifact Spirit at sinabing, wala akong magagawa. Bagamat ipinanganak ako sa lugar na ito, pinaghigpitan ng aking master ang magagawa ko. Galit na galit si Yang Kai na muntik na siyang magluwa ng dugo. Kung gayon, bakit walang kahihiyang ipinagmalaki mo na maibibigay mo sa akin ang mundong ito kanina? Naisip niya na madali niyang mapadalisay ang Blood Monster Divine Palace kung makikipagtulungan siya sa Artifact Spirit. Ngayon lang niya napagtanto na malaki ang pagkakamali niya. Sinabi ng Artifact Spirit, bagaman hindi kita matutulungan, maipapaliwanag ko sa iyo ang mga misteryo ng Grand Array.
Maiintindihan mo man o hindi ang mga misteryong ito ay ganap na nakasalalay sa iyo. Ipaliwanag mo sa kanila. Agad na nagsimulang magturo ang artifact spirit, habang si Yang Kai ay nakikinig ng mabuti. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng impormasyon sa sitwasyon sa harap niya, walang duda na ang kanyang bilis ng pagpino ay bumuti ng husto. Gayunpaman, mahirap pa rin para sa kanya na abutin ang pag-unlad ng Black Crow Divine Monarch. Sa paglipas ng panahon, unti-unting binaha ang grand array ng dalawang magkaibang kulay. Ang isa ay ang pulang-pula ng Black Crow Divine Monarch habang ang isa naman ay ang itim ni Yang Kai. Gayunpaman, napakalinaw na ang lugar na inookupahan ng Black Crow Divine Monarch ay mas malaki kaysa kay Yang Kai. Sa napakalaking grand array na ito, ang Black Crow Divine Monarch ay sumakop ng higit sa 60% ng teritoryo habang si Yang Kai ay sumasakop lamang ng mga 30% o higit pa. Sa simula, medyo mapayapa ang mga bagay nang magkahiwalay silang nagpino, ngunit kapag ang lahat ng bahagi ng grand array ay napuno na ng kani-kanilang lakas, hindi na maiiwasan ang sagupaan sa pagitan nila. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang grand array na kumokontrol sa Blood Monster Divine Palace ay parang isang malaking plato. Kasalukuyang hawak ng Black Crow Divine Monarch ang halos 65% ng plato habang hawak ni Yang Kai ang iba. Kung gusto nilang sakupin ang buong plato, kailangan muna nilang itaboy ang kapangyarihan ng kanilang kalaban. Nang magkadikit ang kanilang kapangyarihan sa isa't isa, nanigas ang katawan ni Yang Kai. Naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na dumadagandong patungo sa kanya mula sa kabilang panig, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na ang kalaban na puwersa ay hindi mapigilan. Magkagayunman, wala siyang pagpipilian kundi ang ipagtanggol kahit na ito ay walang saysay. Nagmamadali niyang hinikayat ang bahagi ng grand array na kinokontrol niya at marahas na ibinagsak ang kanyang enerhiya pasulong. Iniluwa ni Yang Kai ang isang subo ng sariwang dugo. Sa kabilang banda, bahagyang umindayog ang Black Crow Divine Monarch bilang tugon. Sa banggaan na ito, kung sino ang mas malakas ay sagana ng malinaw. Malinaw na sinakop ng Black Crow Divine Monarch ang ganap na kalamangan. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makatulong. Kasalukuyang nakikipaglaban silang dalawa sa kani-kanilang kontrol sa Grand Array, wala itong kinalaman sa kanilang personal na lakas. Para sa kadahilan ng iyon, ang Black Crow Divine Monarch ay lalabas ng todo. Maging ang Blood Crows na nang-uusig kay Yang Kai sa lahat ng ito ay nawala ng walang bakas. Makikitang wala na siyang panahon para pakialaman ang iba. Sa kanilang unang sagupaan, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na isang bahagi ng kanyang teritoryo ang nawala. Ang enerhiya ng Black Crow Divine Monarch ay patuloy na gumagapang sa kanyang direksyon at unti-unting sinakop ang teritoryo na dati niyang kinokontrol. Nang makita ito, tumawa ng malakas ang Black Crow Divine Monarch. Junior, itigil ang pagiging matigas ang ulo. Masunurin tanggapin ang iyong kamatayan. May iligtas ka nito ng kaunting sakit. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at hindi pinansin ang kabilang partido. Malamig na bamulong ang Black Crow Divine Monarch. Matigas ang ulong tanga. Habang nagsasalita, kinokontrol niya ang kapangyarihan ng Grand Array na kinokontrol niya at muli itong bumangga kay Yang Kai. Kahit na inihanda ni Yang Kai ang kanyang sarili ng maaga at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang ipagtanggol, siya ay nalulula pa rin. Kasabay nito, nawala ang isa pang bahagi ng Grand Array na kinokontrol niya. Binigyan nito ng pagkakataon ng Black Crow Divine Monarch na kontrolin ang Grand Array, na nagpapahintulot sa kanyang pag-unlad na umabot sa 70%. Hindi ko nahahayaang magpatuloy pa ito. Bagamat kontrolado ko pa rin ang 30% ng Grand Array, ilang oras na lang bago ako tuluyang maabyutin ng matandang asong ito. Kung mangyayari iyon, wala nang pag-asa. Marshall Peak, Kabanata 4272. Mabangis na counterattack. Artifact Spirit, may iba pa bang paraan para pigilan siya? Tanong ni Yang Kai sa nagngangalit na mga ngipin habang nagpupumilit na ipagtanggol. Nanatiling tahimik ang Artifact Spirit. Sa pagtingin sa Artifact Spirit, alam ni Yang Kai na ang kabilang partido ay walang kapangyarihang tumulong. Kaya hindi niya maiwasang mawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Artifact Spirit ay magkakaroon ng ganap na kontrol sa Blood Monster Divine Palace. Gayunpaman, sinabi niya na ang Blood Monster Divine Monarch ay limitado ang kanyang mga kakayahan, kaya siya ay lubos na walang kapangyarihan na tumulong sa oras na ito. Kung hindi, hindi sana siya pumunta kay Yang Kai para humingi ng tulong noong una. Ginabayan ng Black Crow Divine Monarch ang kapangyarihan ng Grand Array upang hamampes muli kay Yang Kai. Kahit na nagpupumiglas si Yang Kai para ipagtanggol, muli siyang napaatras, na nagpapahintulot sa teritoryong kontrolado ng Black Crow Divine Monarch na lumawak pa ng kaunti. Ang sitwasyon ay lubhang delikado at si Yang Kai ay halos mahulog sa isang desperado na sitwasyon.
Ang Black Crow Divine Monarch ay nagpakawala ng masamang tawa. Bata. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang labanan. Sa sandaling ganap na pinuhin ng Monarch na ito ang Grand Array na ito ay sa sandaling mamatay ka. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan ang Artifact Spirit. At, ikaw. Hindi naging madali para sa iyo na ipanganak at magkaroon ng sentido. Kung aaminin mo at pagsisihan mo ang iyong mga pagkakamali, ang Monarch na ito ay hindi tutol na patawarin ka at iligtas ang iyong buhay. Ang Blood Monster Divine Palace ay hindi isang buhay na nilalang kaya talagang napakahirap para sa isang Artifact Spirit na ipanganak mula rito. At saka, hindi ganoon kalakas ang kanyang kasalukuyang lakas. Kung makukuha ng Black Crow Divine Monarch ang suporta ng Artifact Spirit, magiging mas madali para sa kanya na kontrolin ang buong Blood Monster Cave Heaven. Kung hindi iyon ang kaso, bakit niya aaksayahin ang kanyang oras sa isang Artifact Spirit? Nanatiling tahimik ang Artifact Spirit at sumulyap sa direksyon ni Yang Kai. Tila napansin ang titig ng Artifact Spirit, nagulat si Yang Kai at mabilis na sinabi. Artifact Spirit, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Kahit na sumama ka sa kanya ngayon, hindi magiging maganda ang katapusan mo sa hinaharap. Gayunpaman, ang Artifact Spirit ay lumipad at dumapo sa likod ng Black Crow Divine Monarch at yumuko ng malalim. Ang Artifact Spirit na ito ay bumabati kay Master. Humagalpak ng tawa ang Black Crow Divine Monarch. Mabuti, magaling. Maso na ring tumayo sa gilid. Kakausapin ka ng Monarch na ito kapag naharap ko na ang nakakainis na langgam na ito. Oo, agad na tumayo ang Artifact Spirit sa gilid. Malamig na ngumuso si Yang Kai sa nakita. Ang Artifact Spirit na ito ay ganap na hindi mapagkakatiwalaan. Isang duwag ang mukha. Kanina, lumapit siya sa akin sa pag-asang matatalo ko ang Black Crow Divine Monarch. Hindi ako makapaniwala kung gaano niya kasabik na isinuko ang kanyang sarili sa Black Crow Divine Monarch matapos makitang nahihirapan akong talunin ang kalaban. Gayunpaman, hindi mahalaga kung sino ang kinikilala ng Artifact Spirit bilang kanyang master. Wala itong nagawang pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon dahil wala siyang kapangyarihang panghimasukan ang Grand Array noong una. Para sa kadahilan ng iyon, hindi pinansin ni Yang Kai ang Artifact Spirit kahit na kinukutya niya ang kanyang mga aksyon. Samantala, ang mga pag-atake mula sa Black Crow Divine Monarch ay lumalakas sa bawat lumilipas na sandali. Ang bahagi ng Grand Array na pinino ni Yang Kai ay palaging mas maliit kumpara sa Black Crow Divine Monarch, bukod pa rito, ang paulit-ulit nilang banggaan ay naging sanhi ng pagkawala ni Yang Kai ng malalaking bahagi ng kanyang teritoryo. Sa kabaligtaran, ang teritoryo ng Black Crow Divine Monarch ay lumaki ng lumaki sa bawat sagupaan. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng isang mabagsik na ikot na mabilis na nagpapagod kay Yang Kai hanggang sa buto. Hindi umabot ng mahigit isang oras bago nabawasan sa 20% lang ang teritoryong kinokontrol ni Yang Kai sa Grand Array. Sa puntong ito, masasabing dumaranas siya ng matinding pagkatalo. Bagamat pareho silang may hawak ng karapatang kontrolin ang Grand Array, ginagamit ng Black Crow Divine Monarch ang 80% ng kapangyarihan nito laban sa 20% ni Yang Kai. Halos imposible para kay Yang Kai na labanan. Naabot ko na ba ang aking limitasyon? Malungkot na tanong ni Yang Kai sa kanyang sarili. Kung mabibigo akong pigilan siya rito, siya ang magkokontrol sa buong Blood Monster Cave Heaven. Aalis sa tabi kung makakatakas ako o hindi kung mangyari iyon, tiyak na magiging mga bilanggo niya sina Ku Huashang, Zhang Roushi, Chef, Accountant, Lang Qingshan, at ang iba pa. Alam ang personalidad ni Black Crow Divine Monarch, mas mabuting patay na ang lahat. Chef. Biglang naalala ni Yang Kai ang isang bagay at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata sa pag-asa. Nagmamadaling isinaaktibo ang kanyang Divine Sense, pinakawalan niya ang chef na dati niyang inilagay sa Small Sealed World. Kanina, gumamit si chef ng isang makapangyarihang secret technique laban sa Star Turtle, isa na umuubos ng malaking halaga ng kanyang lakas, kaya halos maubos siya. Dahil dito, kalaunan ay inilagay siya ni Yang Kai sa Small Sealed World para sa kanyang kaligtasan. Muntik na niya itong makalimutan. Sa sandaling ito, kaharap ni Yang Kai ang Black Crow Divine Monarch at walang sino mang panig ang kayang magambala, kaya't sino man ang may dagdag na katulong ay tiyak na magkakaroon ng malaking kalamangan kaysa sa iba. Sa sandaling lumitaw si Chef, inilibot niya ang kanyang paligid. Kung ano ang pumasok sa kanyang mga mata ay natigilan siya at napabulalas siya sa pagkamangha. Ano ang nangyayari? Nagulat din si Black Crow Divine Monarch. Kahit na gusto niyang itanong ang parehong tanong, hindi mahalaga kung paano lumitaw ang mataba na ito sa lugar na ito dahil ito ay hindi kapanipaniwalang disadvantageous para sa kanya. Ang tanging nakapagbigay ng katiyakan sa kanya ay ang bagong dating na ito ay tila hindi maganda ang kalagayan.
Kahit na nakabawi na ng lakas si Chef, mapatla pa rin ang kanyang kutis at medyo mahina ang kanyang aura. Ipinaliwanag ni Yang Kai ang kasalukuyang sitwasyon kay Chef sa pinakamaikling paraan na posible. Nang matapos makinig si Chef sa paliwanag, naunawaan niya ang bigat ng bagay. Kaya, nagnanga siya ng ngipin at tinitigan ang Black Crow Divine Monarch. Sa madaling salita, magiging maayos ang lahat hanggat maaari kong gamitin ang pagkakataong ito para patayin ang taong ito, tama ba? Masasabi mo yan, pero... Bago matapos ni Yang Kai ang kanyang pangungusap, ipinatawag ng chef ang kanyang kutsilyo sa kusina. Ang kanyang mabilog na figure ay gumagalaw ng may hindi maipaliwanag na liksi habang siya ay sumugod patungo sa Black Crow Divine Monarch at umuungal. Matandang aso, mamatay. Ang ekspresyon ng Black Crow Divine Monarch ay hindi kapanipaniwalang madilim. Ang mga bagay ay umabot sa isang kritikal na yugto kung saan malapit na niyang kunin ang buong kontrol sa Grand Array. Akala niya noong una ay maaayos na ang usaping ito sa lalong madaling panahon, ngunit paano niya nahulaan na may lalabas na kaguluhan sa huling sandali. Habang ang Black Crow Divine Monarch ay hindi natatakot kay Chef, napilitan siyang hatiin ang kanyang atensyon upang ipagtanggol siya laban sa kanya. Pagbukas ng kanyang bibig, nagbuga siya ng napakalaking ulap ng dugo na bumalot ng mahigpit kay Chef. Napatingin si Yang Kai sa direksyong iyon at nakitang hindi na makikita si Chef. Ang tanging nakikita lamang ay ang kumikislap at namimilipit na paggalaw na nagmumula sa loob ng ulap ng dugo. Bilang karagdagan, ang marahas na pagsabog ng enerhiya ay paminsan-minsan ay lalabas mula sa loob ng ulap ng dugo. Halatang hirap na hirap si Chef. Nagtadyos ang ngipin ni Yang Kai. Walang oras para alalahanin niya ang kaligtasan ni Chef. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, mabilis niyang nakuha ang kapangyarihan ng Grand Array para mag-counterattack. Inaasahan ng Black Crow Divine Monarch ang hakbang na ito at nagkunwaring itinutulak siya pabalik, bahagyang umatras bago biglang sumulong sa isang ganting pag-atake. Natigilan si Yang Kai. Hindi lamang niya nabigo na ibalik ang sitwasyon, ngunit pinalala pa niya ang sitwasyon. Ang resulta na ito ay halos madepress siya hanggang sa punto ng pagdura ng dugo. Hong! Ang chef, na nababalot ng pulang-pula na ulap ng dugo sa wakas ay lumabas sa sandaling iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit at kumikinang na may malamig na liwanag ang kutsilyo sa kanyang kamay. Muli na sana siyang mag-charge forward ng si Yang Kai ay nagmamadaling nagpadala ng Divine Sense Transmission sa kanya. Atakihin mo ang Grand Array. Sa sandaling ito, hindi makatutuhanang subukan at labanan ang kontrol ng Grand Array mula sa Black Crow Divine Monarch. Hawak ng huli ang ganap na kalamangan sa sitwasyong ito. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, walang makakapidyo sa Black Crow Divine Monarch kapag ganap niyang naasimilasyon ang teritoryo ni Yang Kai. Dahil ang pakikipagkompetensya para sa kontrol ay hindi na mabubuhay, maaari lamang nilang piliin na sirain ang Grand Array. Sa pinakamasamang kaso, ito ay masisira para sa kabutihan at walang sino man ang maaaring subukang pinuhin muli ang Blood Monster Divine Palace. Lumiwanag ang mga mata ni Chef at tumanggo siya sa mga salitang iyon. Maganda ideya. Kasunod yun, dinala niya ang kanyang kutsilyo na tumatama sa mga pattern ng Grand Array na tumatakip sa lupa. Namutla sa gulat ang Black Crow Divine Monarch sa nakita at umungal. Junior, ang lakas ng loob mo. Ngumisi lang si Chef. Tingnan mo ako. Ang kanyang pag-atake ay hindi hangina kahit kaunti at ang blade light ay hiniwa ng husto. Kasabay nito, sinamantala niyang kaya ang pagkakataong mag-counter-attack. Kailangan niyang i-distract si Black Crow Divine Monarch para hindi makagambala ang huli kay Chef. Isang sunod-sunod na ingay ang umalangaw at lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Parehong natulala sina Yang Kai at Chef sa sitwasyon. Ang pag-atake ni Chef ay hindi kapani-pani walang mabangis, ngunit kahit na ganoon, wala itong pinsala sa Grand Array. Tumawa ang Black Crow Divine Monarch sa tanawing ito. Ignorante na bata, ang control array na ito ay personal na inayos ng matandang asong iyon na si Zuyao. Nagkakahalaga ito sa kanya ng napakalaking kapalaran upang kahit na pinuhin lamang ang base nito. Paano ito maaaring sirain ng kaawa-awa ninyong mga mahihina? Tigilan mo nga ako sa pagpapatawa. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ituloy mo lang ang pag-atake. Nagnganga ang mga ngipin ni Chef at nagungol bilang sagot. Paglukso papunta sa Grand Array, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para maglunsad ng sunod-sunod na pag-atake dito. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Black Crow Divine Monarch. Nang makita niyang hindi masisira ni Chef ang Grand Array sa anumang paraan, tumigil siya sa pakikialam at malamig na tumingin sa gilid. Pagkaraan ng ilang oras na pag-atake, hingal na hingal si Chef at sumigaw. Bata, hindi ito gumagana. Hindi sapat ang lakas ko. Natatakot akong hindi gagana ang pamamaraang ito. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay sobrang pangit. Sa sandaling ito,
napanatili lamang niya ang kontrol sa mga 10% ng Grand Array. Masasabing tinutulak siya sa isang sulok ng literal. Ang Black Crow Divine Monarch ay kailangan lang umatake ng ilang beses para tuluyang maalis ang kanyang enerhiya sa Grand Array. Kung nangyari yon, madaling pinuhin ng Black Crow Divine Monarch ang Blood Monster Divine Palace at kontrolin ang Blood Monster Cave Heaven. Desperado ang sitwasyon. Bumantong hininga si Yang Kai. Mukhang kailangan kong gamitin ang Divine Ability Bead na ibinigay sa akin ng Lady Boss sa lugar na ito. Labis siyang nag-aatubili na gamitin itong Divine Ability Bead maliban na lang kung wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Kung dito, hindi niya alam kung kayang sirain ng Divine Ability Bead ang Grand Array. Maaring makapangyarihan ang Lady Boss, ngunit nasa 6th grade Heaven Opening Realm lang siya. Kung gaano karaming kapangyarihan ang maaaring ilabas ng kanyang Divine Ability Bead ay nanatiling hindi alam, kaya sayang kung wala itong epekto sa kasalukuyang sitwasyon. Napakahirap para sa Lady Boss na pinuhin ang Divine Ability Bead na ito, kaya paano niya ito kusang loob na hahayaan na masayang. Ngunit, walang pagpipilian si Yang Kai ngayong dumating na ang mga bagay-bagay. Kailangan niyang gamitin ito kahit na nag-aatubili siya. Bukod sa Divine Ability Bead, wala siyang ibang paraan para pigilan ang Black Crow Divine Monarch. Malamig na tumingin si Yang Kai sa direksyon ni Black Crow Divine Monarch, ngunit nang malapit na niyang ilabas ang Divine Ability Bead, dama po ang kanyang tingin sa Artifact Spirit. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata sa sandaling iyon at isang matapang na haka-haka ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa susunod na sandali. Pagkatapos, palihim siyang nagpadala ng Divine Sense Transmission kay Chef. Hingal na hingal pa rin si Chef, ngunit napataas ang kanyang kilay sa mga salitang iyon at halos hindi mahahalata na tumanggo. Inindayog ang kanyang kutsilyo sa kusina, pinutol niya ang ilang dosenang sword lights patungo sa Black Crow Divine Monarch. Malamig na bumantong hininga ang Black Crow Divine Monarch. Ang lakas ng loob ng isang langgam na kumilos ng napakasungit. Ang ambon ng dugo sa kanyang katawan ay kumulo at hindi mabilang na blood crows ang lumipad palabas upang salubungin ang mga ilaw ng espada. Sila ay sumigaw ng maingay nang sila ay pinutol ngunit madali pa ring nakaharang sa pag-atake. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Chef ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang chopping block. Casual niyang itinapon palabas ang block at mabilis itong lumaki, naglabas ng kakaibang aura habang mabilis itong dumausdad sa ilalim ng target nito. Kasabay nito, biglang lumaki ang figure ni Chef at naging napakalaki. Siya ay tumingin lubhang mabangis. Ang apron sa kanyang baywang ay natatakpan ng mantsa ng mantika at ang karakter na Butcher, na lumalawak sa kanyang dibdib ay talagang nakakatakot. Mabangis siyang ngumisi habang umuungal. Ako ang kutsilyo at chopping block, ikaw ang isda. Nagulat ang Artifact Spirit. Laking gulat niya nang matuklasan niyang nakatayo siya sa ibabaw ng chopping block nang hindi niya napapansin. Isa pa, pinipigilan siya ng kakaibang puwersa. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang sitwasyon ay ganap na walang katotohanan. Sa sandaling ito, para siyang baboy na naghihintay na katayin. Paanong hindi napagtanto ng Black Crow Divine Monarch ang intensyon ni Chef matapos makita ang sitwasyong ito? Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng pagpatay sa Artifact Spirit. Ngunit hindi siya nang ahas na tanggapin ang sugal na ito, kaya't sumigaw siya. Huwag kang manggahas. Nakataas ang kanyang braso, nagpaputok siya ng dugong pana sa direksyon ni Chef. Sumunod si Yang Kai. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang sumuko sa teritoryong binabantayan niya. Kung gugustuhin ng Black Crow Divine Monarch, maaari sana niyang kunin ang pagkakataong ito para tapusin ang pagpino sa Grand Array, kaya lang na-distract siya sa kanyang pagsisikap na pigilan si Chef at nabigong mapansin ang puntong ito. Sa oras na napagtanto niyang umaatake si Yang Kai, ang sibat ay mabilis nang lumaki sa kanyang paningin. Ang napakaitim na Golden Crow's True Fire ay nananatili sa dulo ng sibat at ang kapangyarihan nito ay napakalakas para sa kanya para hindi na lang pansinin.